na pong alas 4:49 na umaga. Magandang umaga po sa lahat. Araw na po ng Biyernes, 23 ng Disyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jules Suriao. At narito na po ang mga humahataw na balita. Mga pasaherong hahabol pa uwi sa mga probinsya. Patuloy ang pagdagsa sa iba't ibang bus terminal at paliparan sa bansa. Bulto ng mga motorista inaasahan na rin ngayong araw sa North Luzon Expressway. Mga proseso upang makapagdeklara ng martial law sa bansa nais baguhin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Paglalagay ng safety measures upang hindi ito maabuso, tiniyak ng Pangulo. Pangulong Duterte, pinagbibitiw sa pwesto ang mga umano'y corrupt na opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council. Mahigit 3 trilyong pondo ng bansa para sa susunod na taon, nilagdaan na ni Pangulong Duterte. UNTV Los Angeles at volunteers ng Members Church of God International muling sumailalim sa rescue training ng First Aid Safety Training Agency o FAST. At mahigit 700 detainees sa Cabanatuan City District Jail na paglingkuran sa libreng medical, dental at legal services ng UNTV at Members Church of God International. Una po sa ating mga balita, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang General Appropriations Act of 2017 o National Budget na nagkakahalaga ng 3.35 trillion pesos. Narito ang hatol na balita ni Rosalie Cos. Pinirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang General Appropriations Act o ang pambansang pondo ng kanyang administrasyon para sa taong 2017. Nagkakahalaga ito ng 3.35 trillion pesos. I have said this before and I will reiterate it. The budget is useless if the Filipino is not at its center. This budget is a credible budget where every peso worth will be spent for the governments, for the gains of the Filipino people. Let us work together to utilize government budget for the empowerment of our citizens and for the realization of our hopes and aspirations for our country. Sinaksihan ng mga mambabatas mula sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso ang paglagda ng Pangulo sa pambansang pondo. Ang Department of Education ang nakakuha ng pinakamalaking pondo na umabot ng 544.1 billion pesos. Nakapaloob dito ang 57.72 billion pesos na pondo para sa libreng tuition fees sa state universities and colleges sa 2017, pati na ang 18.7 billion peso budget para sa Commission on Higher Education o CHED. Inaasahan namang sa susunod na taon, higit sa 850 billion pesos ang gagastusin ng pamahalaan sa pagpapagawa ng mga infrastruktura dahil ang pondong inilaan para sa Department of Public Works and Highways ay 454.7 billion pesos, samantalang 53.3 billion pesos naman ang para sa Department of Transportation. Ang Department of Interior and Local Government ay may nakalaang 148 billion pesos na gagamitin sa anti-drug war, pagpapatayo ng karagdagang jail facilities at allowance para sa mga prisoner. Ang Department of National Defense naman, maipagpapatuloy pa rin ang AFP Modernization Program para sa Territorial Defense at Security Services sa pamamagitan ng 137.2 billion pesos na pondo para sa 2017. Samantala, hindi na rin kinakailangang magbayad ng mga magsasaka para sa irigasyon dahil may budget ng inilaan ng pamahalaan para sa National Irrigation Authority na nagkakahalaga ng 38.4 billion pesos. Farmers no longer have to pay irrigation fees with the additional 2 billion allocated for the National Irrigation Administration. Sabi ito, nagtaka na ako natasakan ito. Bakit magbayad ang farmers ng tubig na kanila walang mamayari? And you're supposed to build the canals and irrigation. I've been wondering all these years why they have to pay for the water. It's one of my
election promises that I will do away with this thing, which about 5,000 per on the average. 128.3 billion pesos naman ang inilaan sa Department of Social Welfare and Development, kung saan malaking bahagi ay para sa Conditional Cash Transfer Program at monthly rice subsidy para sa mga mahihirap na kababayan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Maglalabas naman ng master plan ang National Irrigation Administration sa paglalagay ng mga patubig sa mga maaari pang tamna ng palay. Narito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Malapit nang matapos ang binubuong master plan ng National Irrigation Administration na ipatutupad sa loob ng 10 taon. Target nito na maabot ang 75% ng 3.02 million hectares ng irrigable areas o mga sakahan na dapat lagyan ng patubig. Sa ngayon ay nasa 57% o 1.7 million hectares pa lamang ang napapatubigan, subalit nasa 400,000 ektarya na ang may luma o sirang patubig. Paglalaanan ng 40 billion pesos kada taon o aabot sa 390 billion ang kabuuan ng programa. Makakatulong dito ang iba't ibang bansa gaya ng Japan at China. Yung ginagawa natin, restoration doon sa mga hindi na operable, rehab doon sa mga nasisira, at the same time opening new areas. Nagpaplano na rin ng iba pang mapagkukunan ng tubig ang NIA, subalit kung magtatayo man ng dam ay mas maliliit na lamang ito. As much as possible, if ever we undertake any dam project, dapat the least environmental impact, the least impact on our indigenous peoples. Samantala, nagsasagawa ng internal review sa mga personal ang NIA para mapuna ng iba't ibang posisyon. Ayon kay Lavinia, naglilipatan na ang kanilang mga engineer dahil mababa ang pasahod sa kanila kumpara sa ibang ahensya ng gobyerno. Ang NIA as a losing GOCC, mababa ang salary grade and standard ngayon. 2012 level pa. So nawawala sa amin yung mga ating mga engineers. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pinagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga umano'y tiwaling opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Giit ng Pangulo, huli nang mag-comply ang mga ito sa hinihinging ulat ng National Bureau of Investigation. Kaugnay ito ng mga drug lord at personalidad na sinasangkot sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Na hanggang ngayon, there's no report of this AMLA. You know, I'm going to charge all of you there criminally. I'll count 1 to 3, and if you don't resign, I will treat you as a drug addict. You know, you're contributing to the corruption of this country. You have reported to the NBI and submitted it very late. Yet you do not have the assessment report. Una na rin inutusan ng Pangulo ang BSP at AMLAC na makipagtulungan sa Department of Justice. Kaya naman napuno na ang Pangulo at pinagbantaang sasampahan ng criminal charges ang mga umano'y tiwaling opisyal. Samantala, hawak na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang 18 million pesos na bahagi ng umano'y extortion money na nakuha ng dalawang dating opisyal ng Bureau of Immigration sa Chinese gambling tycoon na si Jack Lam. Narito ang hatol na balita ni Roderick Mendoza. Sinagot na ni Immigration Commissioner Jaime Morente ang direktiba ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na i-turn over sa Department of Justice ang 20 million pesos na bahagi ng umano'y 50 million pesos na extortion money na nakuha ng dalawang tinanggal na immigration officials sa Chinese gambling tycoon na si Jack Lam. Sa ipinadalang compliance letter ni Morente, sinabi nito na hindi na niya maibabalik ang 18 million pesos na napunta kay dating Acting Immigration Intelligence Chief Retired General Charles Calima dahil hindi na niya sakop ang dating opisyal matapos itong matanggal sa pwesto. Nasa kustodiya na rin anya ng PNP CIDG ang nasabing halaga dahil ginamit itong ebidensya sa kasong plunder na isinampa ni Calima laban kina dating Associate Commissioners Al Argusino at Michael Robles. Sa sulat naman ni Secretary Aguirre kay CIDG Chief General Roel Ubusan, hiniling nito na i-turn over sa DOJ ang pera bilang ebidensya sa umano'y pangingikil kay Lam.
Hiniling din ito na bigyan sila ng kopya ng lahat ng dokumento at ebidensyang isinumite ni Kalima upang magamit sa hiwalay na investigasyon ng NBI. Una nang inatasan ng kalihim si Morente na i-turn over ang pera matapos aminin ng BI chief na pinayagan niya si Kalima na magsagawa ng counterintelligence operation kina Argusino at Robles. Nauna namang ibinigay ni Argusino at Robles ang 30 million pesos na bahagi ng anilay bribe money galing kay Lam. Ayon sa dalawang dating immigration officials, tinangka silang suhulan ni Lam kapalit ng pagpapalaya sa Chinese illegal workers na naaresto sa Fontana Casino sa Clark, Pampanga. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Sa ugnay na balita, itin-over ng dating police officer na si Wally Sombero sa Office of the Ombudsman ang 2 milyong pisong bilang dagdag na ebidensya laban sa dalawang Associate Commissioner ng Bureau of Immigration na sina Al Argusino at Michael Robles. Narito ang hatol na balita ni Mon Hocson. Dala ni dating police officer Wally Sombero ang isang paper bag na naglalaman ng 2 milyong piso pagpasok sa opisina ng ombudsman. Dagdag na ebidensya umano ito upang patunayan ang pangingikil ni na Immigration Deputy Commissioner Al Argusino at Michael Robles kay Jack Lam upang mapalaya ang undocumented Chinese nationals na nagtatrabaho sa mga kasino nito. Nakatali ng rubber band ang pera at makikitang mayroon pang mga Chinese character na nakaimprenta sa plastic. Ito yung actual na winidraw doon sa casino. So kumbaga, itong perang sinurrender na nakuhanan nyo ng picture doon sa mga interesado, ito yung magiging benchmark. Ito yung actual. Itinanggi naman ni Sombero na ang ginawa niyang pag-turnover sa pera ay pag-amin na tinanggap niya ang 2 milyong pisong bahagi ng umano'y suhol. Iginiit niyang kinuha nila ni dating Immigration Intelligence Chief Charles Kalima ang 20 million pesos mula sa kabuuang 50 million pesos bribe upang palakasin ang isasampang kaso laban sa dalawa. Putok na paano magiging admission yun? It's just strengthen the case. Monday pa lang alam na nilang may 2 million. Parang ginawa ni Jan Kalima, he tried to get the 18 million and may 2 million, 20 million to strengthen the case. It's a loop. Parang yung loop na nasarado. Dagdag ni Sombero, ginagawa umano nila ito upang suportahan ang kampanya ni Presidente Duterte laban sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Office of the Ombudsman. Sa iba pang balita, hindi kontento ang ilang mambabata sa draft order ng Department of Labor and Employment kaugnay ng usapin sa ENDO o End of Contract Scheme. Narito ang hatol na balita ni Nel Maribohok. Mas isusulong ng ilang mambabata sa mga panukalang batas na tuluyang mag-aalis sa contractualization o ENDO o End of Contract Scheme sa labor sector. Ayon sa grupong akbayan, ang draft order ng Department of Labor and Employment laban sa ENDO scheme ay wala pa rin kasiguraduhan ng permanenteng trabaho o benepisyo ng mga contractual worker. Kasi even the subcontractor, even if sabihin niya na i-regularize possibly yung kanyang worker. Pero dahil nga sa nature ng subcontract na palaging merong fixed na term yung contract, so mangyari dyan, kahit supposedly regular siya, ay wala pa rin siyang matatanggap na regular benefits. No? Sa ilalim ng Department Order No. 30, bibigyan ng proteksyon ng mga fixed-term employee o mga contractual worker kung saan sa oras na matapos ang kontrata ng agency sa principal employer ay dapat mahanapan ng panibagong trabaho ang mga manggagawa sa loob ng 3 buwan. Tuluyan ring matatanggal ang mga hindi lehitimong kontraktor. Sa kabila nito, ayon kay Akbayan Representative Tom Villarin, mas tututukan nila ngayon ng ilang amyenda sa labor code na nakatakda ng talakayin sa lower house. Kabilang na rito ang kanilang proposed bill na kusan 80% dapat na manpower sa isang kumpanya ay mga regular employee. So in a given parang employer, at least minimum 80% ay regular. Yung 20%, yan yung pwedeng halimbawa, yung janitorial services. Yung mga serbisyo na di ba pwede namang
parang yung nature niya hindi naman talaga direct and inherent sa isang negosyo. Ang party list groups na Bayan Muna Trade Union Congress of the Philippines ay nag-file rin ng kanilang bersyon ng panukalang batas. Ang House Bill 1208 na layon tuluyang magtatanggal sa endo at ang lalabag ay may kaukulang parusa. Gayun din ang House Bill number 4444 kung saan dapat na ang lahat ng empleyado maliban sa under probationary ay dapat gawing regular employee ng isang kumpanya. Una nang sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na nakapaloob na sa kanilang proposed department order ang pinakamabisang paraan upang magkaroon ng proteksyon ng contractual workers. Nel Maribuho, QNTV News and Rescue, House of Representatives. Inimbitahan ng Pampanga Provincial Government si Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo at saksihan ang assembly ng Drug Watch Volunteers na ginanap sa Clark Angeles City, Pampanga. Narito ang hatol na balita ni Joshua Antonio. Pinangunahan ni President Rodrigo Duterte ang pagpupulong ng Drug Watch Volunteers sa Clark, Pampanga kahapon. Pasado alas 4 ng hapon nang dumating si Pangulong Duterte kasama ang ilang opisyal nito sa kabinete tulad ni Chairman Andrea Domingo ng PAGCOR. Mga nanay na nagmalasakit sa anak nila, makasama ko sa gobyerno, mga kapatid ko. Ang pagpupulong ay may temang Convergence of Nanay Volunteers as Community Drug Watch na binuo ng Pampanga Provincial Government para suportahan ng kampanya ni Pangulong Duterte na alisin ang droga sa Pilipinas. Ang Nanay Community Volunteers ay katuwang ng gobyerno sa proyekto nito tulad ng pagpapanatili na kalinisan sa lugar, pagtulong sa barangay health workers na tignan ang mga kababayan na mahirap na dinadala sa ospital at ang programa ni Pangulong Duterte na sugpuin ang ilegal na droga sa bansa. Sila po ang tulay natin sa kanayunan upang magsilbing mata at tinig ng mamamayan sa maliksing pakikipag-ugnayan sa pamahalaan. Tutulong kami hanggang sa makakaya namin para masugpo yung droga. As of now, kami, ang ginagawa namin, tumutulong kami sa mga may sakit. Sa kabuuan ay nasa mahigit 7,000 nanay sa Pampanga ang miyembro ng Nanay Volunteers Drug Watch. Aabot din sa mahigit 15,000 local officials mula sa provincial, municipal at barangay ang nakisa at dumalo sa naturang assembly. Sa naturang event ay nagkaroon ng overview lecture ang PNP Pampanga Provincial Police Office tungkol sa reformation program for drug surrenderers at community drug watch. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Pinagbabaril sa isang tindahan ng 4 na magkakaibigan sa Barangay Commonwealth sa Quezon City kaninang hating gabi. May hatol na balita si Reynante Ponte. Live. Reynante. June, 2 nga ang inikarang patay ng mga otoridad at 2 ang nasugatan matapos nga ang naganap na pamamaril sa Barangay Commonwealth sa Quezon City kaninang hating gabi. Ayon sa inisyal na ulat ng Quezon City Police District, nagiinuman ang 4 na magkakaibigan sa tapat ng tindahan sa Riverside Extension nang biglang dumating ang mga sospek sakay ng motorsiklo at walang sabi-sabing pinagbabaril ang mga lalaki. Napuruhan agad ang mga biktima na kinilala na si Roel Manuel na suspected drug user matapos tamaan ng maraming beses sa iba't ibang bahagi ng katawan, habang si Melchor Cielo at sina alias Kiko at alias Paul ay isinugod pa sa malapit na ospital. Dead on arrival sa ospital si Melchor sa Fairview General Hospital, habang ang 2 ay ginagamot pa sa ngayon. May nakita ding papel na may nakasulat na "Adik kami" at "Pusher, huwag tularan." Ngunit ayon naman June sa purok leader ng Riverside, ang tanging niya lang alam na user ay si Roel Manuel dahil sumuko na rin ito sa Oplan Tukhang. Wala ding residente na gusto magsalita dahil sa takot na madamay. Sa ngayon nga June ay inimbestigahan na ng mga otoridad ang nangyaring insidente. Yan ang police report. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Reynante Ponte. Samantala, pinasok sa kanilang bahay at pinagbabaril ng mga armadong lalaki ang magkapatid sa Barangay 225 sa Maynila kagabi.
Itinanggi naman ng mga kamag-anak ng mga biktima na sangkot ang dalawa sa illegal drug operation. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Yes, Maki. Yes, June, napatay sa pamamaril ng mga riding in tandem ang magkapatid sa Almeda Street sa Barangay 225 sa Maynila bandang alas 11 kagabi. Pinalala ang mga biktima na sina Richard Alba at Eric Alba, may edad na higit kumulang sa 40 years old at parehong residente sa lugar. Ayon sa mga kamag-anak ng mga biktima, itinanggi nilang gumagamit ang mga ito ng ipinagbabawal na gamot. Nagpapakondisyon pa nga umano ang magkapatid at naghihintay na lamang sa kanilang pag-alis sa bansa dahil sa pagpetisyon sa kanila ng kanilang ina sa Amerika. Wala rin umano silang nalalamang dahilan para gawin ito sa magkapatid. Ayon sa ilang saksi, may 6 na nakamotorsiklo na pawang may angkas bawat isa na mga nakasibilyan ang dumating at pinaalis sa mga nakatambay sa labas ng paligid ng bahay ng mga biktima hanggang sa nakarinig na lamang sila ng 5 putok ng baril. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa pangyayari at sa tunay na dahilan ng pamamaril. Ayon sa mga residente sa lugar, pang-4 na kaso na ito ng pamamaril sa kanilang barangay simula ng pamumuno ng bagong administrasyon. Yan ang latest, balik sa Maraming salamat, Maki Libradilla, nag-uulat mula sa Maynila. Samantala, para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Veralio. Good morning, Monica. Hi, June. Good morning. Here are the news from different parts of the globe. The last stage of evacuating rebels and civilians from Aleppo began on Thursday as rebels' cars left through Ramosek crossing south of the city. More than 4,000 fighters were evacuated overnight from eastern Aleppo to opposition-held areas under an agreement between the warring sides. This brought the total number of people evacuated from the district to around 34,000 in a week-long operation that has been hampered by heavy snow and wind. The evacuation was expected to continue throughout until Friday, with thousands more expected to leave the district. The United States and Japan hold second ceremony marking the return of U.S. military training grounds in Okinawa to the Japanese government. Japan's top court on Tuesday ruled in favor of a government plan to relocate a U.S. military base on the Japanese island. Okinawa, which was under U.S. occupation until 1972, hosts the bulk of approximately 50,000 U.S. military personnel in Japan. The returned land is part of the Northern Training Area, or Camp Gonsalves, or the Jungle Warfare Training Center. It is the largest U.S. installation in Japan with 19,300 acres of land. Meanwhile, death toll from alcohol poisoning in Russian Siberian city of Irkutsk reaches at least 72. The victims drank a bath oil called Hawthorne, whose label advertised an ethanol content of 93%. The fatal batch was contaminated by methanol, a toxic chemical found in cleaning materials in paint stripper. Up to 12 million mostly poor Russians are estimated to use cheap surrogate spirits. Many of these are produced in illegal facilities. Russian President Vladimir Putin on Wednesday demanded restrictions on the sale of surrogate alcohol following the incident. And those are the news from around the world this morning. Back to you. Thank you, Monica. Samantala, ready na po ang ating mga kasama sa huntahan sa Radio La Verdad 1350 with Beth and Jocas. Good morning. Hi, June. Good morning. Good morning, June. Happy Friday. Nag-iisa ka lang, June? Oh, yes. Medyo pero nandiyan naman si Monica mamaya. Oo nga. So ano ang balita, June? Ganun pa rin. Yung ayaw mo mag-resign? Nagsoli na. Nagsoli. Ayaw mo mag-resign? Ayaw. Baka matukhang ka. Corrupt daw lahat. Corrupt. Kaya... Oo, ganyan nga eh. Ba't ba ganun yan? Parang meron bang pinoprotektahan? Alam mo, may punto ang Pangulo kasi ilang buwan na hinihingian sila lang informasyon. Sabi ko nga kay Tita Beth, kung meron, ilabas ka agad. Kung diba? wala? Kung wala, ilabas din ka agad na wala. Diba? Or kung in the process pa kayo of collating the documents, although nakakabahala na yan dahil ilang buwan na. Tagal na in the process pa kayo. So either way, dapat bigyan nyo lang informasyon. Kung wala, i-update Tito Joe. Kung wala, sorry po, pero sa records namin wala talaga. Ito lang yun nandyan. Diba? Kung meron, ito yan. Diba? Para at least, diba, ginagawa niyong trabaho ninyo. In fact,
meron nga tayong batas na within 15 days lahat na ahensya ng pamahalaan should act on any matter, any request or any application before them. And I Diba? think it's more than 15 days already. Buwan na, ilang buwan na nga, kaya nga hindi mo rin masisisi. In this particular case, hindi mo masisisi yung Pangulo kung nanggagalaitin na siya sa galit dahil nag-warning na nga noon Oo, second warning na to. Ito, nagpangalawang warning Oo. na Siguro baka hindi naabot sa pangatlong warning yan. At mga corrupt daw lahat yan, lahat na tuloy. Lumalabas tuloy na either mga tamad sila dyan sa Anti-Money Laundering Council, hindi nila alam ang trabaho nila, or sadyang inuupuan nila dahil pinoproteksyonan nila, may pinoproteksyonan sila. Either man yung iniimbestigahan or ang mga bangko. Dahil alam naman natin, di ba, ayaw ng mga bangko na masilip ang mga records nila. Siyempre. Kasi Takot din sila baka magkaroon ng magkaroon bank run, Tito Jo. Yes. Oo. Or baka pinoproteksyonan ng ilang mga bangko dahil may violasyon nga Ang sila. kanilang mga... May violasyon nga sila ng Anti-Money Laundering Law. Oo. Di ba? Dahil hindi sila nag-report or whatever at syempre nakiusap Pero sa Tito Jocas, pag may mga violation ba mga bangko, sino nagpapataw ng parusa sa kanila dyan o nagsasanction sa kanila? Well, yung anti-money may batas There are penalties that will be given them kung i-violate nila ang anti-money laundering laws ng ating bansa. Hindi lang kasi ito ang mga kriminal, may mga illegal transactions nila. Pati ang mga bangko can be held Pero accountable. alam mo Tito Jocas, sa ibang bansa, pagkakahinala ka agad yung transaksyon, alam ba, malaking pera ka agad, isang individual, hindi nila kilala, nag-deposito ng malaking halaga ng pera, alam mo kaagad, tumatawag kaagad sa AMLAC nila yun. Pinapahuli ka agad yung personality na yun. Palagay ko marami kang pera sa Switzerland, Jun. May Swiss account si Jun. Bakit mo alam yung mga yan na tumatawag sila kaagad? Hindi kasi mga kwento yan Hindi daw tinanggap yung pag nasa kanyang ibang bansa, i-deposit. yes. Ang gagawin nila, Suspicious transactions yes, yan. tatawag agad sa pulis yun. Tapos, imbestigahan ka agad. Na-hold yung pera nila. Correct. Dahil napakaigpit na ngayon ng mga anti-money laundering laws ng mga bansa. Dahil sa terorismo. And of course, yung mga transnational crimes. Kaya nga, yan ang nagiging nangyari ngayon sa ating mundo. Kasama na rin ang Pilipinas. Yun lang, mukhang hindi yata pinapatupad ng gusto ang ating mga anti-money laundering laws. It would appear that way. Dahil, kaya nga nagagalit Sayang yung kita, Tito Jo. Yes. Nagagalit na ang ating Pangulo. Kaya nga, second warning na to. Diba, mag-resign na lang kayo or be treated like addicts. Ayan. Totokhangin sila dyan, Jun. Sigurado ngayon ang yung secretary, hindi yung mga membro ng kabinete or chairman ng SEC or ng Insurance Commission na membro ng council, kundi yung secretariat, yung mga nagpapatakbo talaga day to day ng Anti-Money Laundering Council. Okay. Okay, Jun. Tito Jo, narito na mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Mga pasaherong hahabol pauwi sa mga probinsya, patuloy ang pagdagsa sa iba't ibang bus terminal at paliparan sa bansa. Bulto ng mga motorista inaasahan na rin ngayong araw sa North Luzon Expressway. Mga proseso upang makapagdeklara ng martial law sa bansa, nais baguhin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Paglalagay ng safety measures upang hindi ito maabuso, tiniyak ng Pangulo. Pangulong Duterte iniatas ang pagpapasara ng online gambling operations sa buong bansa. Pilipinas, kinukulang na sa mga skilled construction worker ayon sa Department of Labor and Employment. At UNTV Los Angeles at volunteers ng Members Church of God International muling sumailalim sa rescue training ng First Aid Safety Training Agency o FAST. At yan po mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Balik sa agent sa studio, June. Thank you, Beth at Jocas. Yan po ang unang paghataw ng mga balita ng araw po ng Biyernes, 23 ng Disyembre 2016. La 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 la. Puntahan na natin sina June at Angela para sa ikalawang paghataw ng mga balita sa Good Morning, Kuya. Maraming salamat, Beth Santiago. Magandang umagang muli sa ating mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, 23 ng Disyembre 2016. Narito na po ang ikalawang paghataw ng mga balita.
mga pasaherong hahabol pa uwi sa mga probinsya. Patuloy ang pagdagsa sa iba't ibang bus terminal at paliparan sa bansa. Bulto ng mga motorista inaasahan na rin ngayong araw sa NLEX at SLEX. Mga proseso upang makapagdeklara ng martial law sa bansa nais baguhin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Paglalagay ng safety measures upang hindi ito maabuso, tiniyak ng Pangulo. Pangulong Duterte, iniatas ang pagpapasara ng online gambling operations sa buong bansa. At Pilipinas, kinukulang na sa mga skilled construction worker ayon sa Department of Labor and Employment. Dagsa na sa NAIA Terminal 3 ang mga pasaherong uuwi sa mga probinsya ngayong holiday. Ngunit inaasahang mas madadagdagan pa ito hanggang mamayang hating gabi pagkatapos pumasok sa trabaho ang iba pa nating mga kababayan. May hatol na balita si Maki Libradilla live. Yes, Maki. Yes, June, mas lalo pang dumadami itong ating mga kababayan dito sa NAIA Terminal 3 na pawang mga uuwi ng kani-kanilang mga probinsya ngayong holiday rush. Maaga pa lang kagabi, marami na sa ating mga kababayan ang nagpunta na sa paliparan. Ayon sa kanila, natuto na sila sa mga nakaraang taon kaya naman minabuti nilang dumating ng maaga para iwas aberya. Sa 6 na entrance ng Terminal 3 ay mahaba na ang pila ng mga pasahero. Bit-bit ang kanilang mga bagahe at mga pasalubong sa mga kaanak sa probinsya. Ayon sa iba, nakaugalian na nila itong gawin uuwi ng probinsya kapag Disyembre. Nanatili namang mahigpit ang seguridad sa loob at labas ng paliparan. Bawat bagahe ng mga pasahero ay sinusuring mabuti at tumadaan sa naglalakihang X-ray machine. Maging ang mga pasahero dumadaan din sa body inspection bago makapasok sa loob ng paliparan. May mga Oplan ligtas biyahe desk din ng Department of Transportation na nakakalat sa buong paliparan kung saan pwedeng lapitan ng mga pasahero kung may anumang reklamo. Nangako naman ang Manila International Airport Authority na gagawin ito ang lahat para maiwasan ang delayed flights ngayong holiday rush. Ayon sa MIA, 3 milyong pasahero ang inaasahan nila ngayong Disyembre. Mas mataas ito ng 10% kumpara noong Disyembre ng 2015. At ngayon, June, ipakita lang natin ngayon yung sitwasyon dito sa loob ng Terminal 3. Sa ngayon nga ay nakikita nyo na may mga nakapila pa din sa check-in counters ng airline companies tulad ng Cebu Pacific dito sa departure area. At talaga namang mas nadadagdagan pa yung bilang ng mga pasahero ngayon dahil sa ating obserbasyon noong kumpara kahapon ay wala masyadong nakapila sa check-in counters ng ibang airlines bukod dito nga sa Cebu Pacific. Pero ngayon ay may nakita na rin tayong mahabang pila ng mga pasahero sa counter ng ibang airline tulad ng Philippine Airline. At kanina mas marami yan, bagay lang na nakapag-check-in na yung iba kaya naman nabawasan na yung bilang ng mga nakapila. Pero mamaya June ay inaasahan na mas dadami pa yung mga pasahero hanggang sa hapon dito sa Terminal 3. Yan mo ng latest, balik sa June. Alam mo, Maki, yung sinasabi ko sa'yo kahapon, yung kulay dilaw na yung nasa likuran mo na yan, yung may mga screen yan. Pag wala kang bagahe, pwede ka na mag-check-in dyan. Para dire-diretso, hindi ka napipila doon sa sa counter. Dire-diretso ka na sa sa airplane mo. Makakabawas ka doon sa pila. Kasi yung iba nating kababayan, yung mga first time lang sasakay sa papuntang probinsya kung sa airport, hindi nila alam yan eh. Pwede nilang gamitin yon, alam lang nila yung code doon sa ticket nila. I-enter lang nila yon. Hassle-free na sila. Ganyan yan, Maki. Para sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Maki Libradilla. Mamayang hapon ay posibleng magsimula ng bumigat ang trapiko sa bahagi ng North Luzon Expressway. Ayon sa pamunuan ng NLEX, base sa kanilang obserbasyon sa mga nakaraang holiday, karaniwang sa ganitong araw nagkakaroon ng mga pagbugso ng mga motorista na uuwi sa Northern Luzon. May hataw na balita si Nestor Torres live. Nestor, go ahead. Yes, sa kahabaan ng North Luzon Expressway.
Ayon sa NLEX authorities, mamayang hapon hanggang 26 ng umaga ang inaasahan nila sa pagsikip ng trapiko sa papauwi ng probinsya ngayong long weekend. Kasunod nito mula 30 ng Disyembre hanggang 3 ng madaling araw ng Enero, inaasahan naman ng NLEX ang pagdagsa pabalik ng Maynila. Tigil na rin ngayon araw ang mga roadworks sa kahabaan ng NLEX. Open na rin ang lahat ng lane sa mga toll plaza. Sa Bukawi may 23 toll booth ang NLEX, bukod pa ang Port 8 collection points. Magdadagdag din ang NLEX ng additional toll collection points sa Tarlac at Subic Toll Plaza ng mga exit point ng mga motorista. May kabuuang 78 CCTV camera ang nakakalat sa kahabaan ng NLEX at Toll Plaza. Bukod pa ang 6 na karagdagang CCTV camera sa STEX. Wala namang pre-towing ang NLEX sa mga masisiraan ng sasakyan. Subalit may alok naman silang libreng medical assistance sakaling magkaroon ng aksidente sa daan. Sa mga motorista, mahigpit na pinatutupad ng NLEX ang 100 km/h na speed limit sa mga Class A na mga sasakyan at 80 km/h sa mga bus at mga truck. Tiyakin rin na sa maayos ang kondisyon ng sasakyan, maayos ang preno at baterya, may supply ng tubig, gasolina at sakto ang hangin ng gulong bago bumiyahe upang huwag magkaaberya. Sakaling masira ang sasakyan, maaari namang tumawag sa NLEX hotline na 02-35000 o bumisita sa North Luzon Integrated Guide Travel Advisory System sa website na www.tollways.net.ph upang makita ang sitwasyon ng trapiko mula Balintawak hanggang doon sa exit point ng mga motorista. At yan mo ng ating latest live, Angela, mula dito sa NLEX Balintawak. Balik sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Nestor Torres, live na nag-ulat mula sa NLEX. Normal pa ang daloy ng mga sasakyan na patungong Southern Luzon sa SLEX. Ngunit inaasahang simula mamayang hapon, mararamdaman na ang bulto ng mga biyahero. May hataw na balita si Sherwin Kulubong, live. Sherwin? Angela, magdamag na naging maluwag ang mga toll plazas ng north at southbound lane ng South Luzon Expressway. Bagaman nagsimula na magsiuwian sa iba't ibang probinsya ang ating mga kababayan para sa holiday season ay normal pa rin ang sitwasyon ng NLEX o SLEX. Mamayang hapon o sa gabi pa, Angela, inaasahan ng SLEX management ang pagdagsa ng mga sasakyan kung saan wala nang pasok sa eskwela at trabaho ang karamihan. Wala namang naitalang aksidente sa expressway simula alas 10 kagabi hanggang sa oras na ito. Sakali namang magkaroon ng problema sa expressway ang ating mga kasambahay, maaari silang tumawag sa SLEX hotline number 0917-687-7539. At yan ang ating update. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Sherwin Kulubong, live na nag-ulat mula sa SLEX. Dagsa na rin ang mga pasaherong umaalis at dumarating sa mga pantalan ng Masbate upang magbakasyon ngayong holiday break. Sa tala ng Philippine Coast Guard, umabot na sa mahigit 10,000 pasahero ang lumuwas habang 9,000 naman ang dumating sa lalawigan. Tiniyak ng PCG na patuloy ang mas mahigpit na random inspection sa mga roll-on, roll-off vessel at iba pang sasakyang pandagat upang matiyak na walang overloading. Naglagay na rin ng priority lane ang Philippine Port Authority para sa mga senior citizen na kukuha ng terminal ticket upang makaiwas sa mahabang pila. Gayon din ang mga help desk upang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan na pasahero. Kasama naman ang Philippine Coast Guard sa pagbabantay ng seguridad ng auxiliary personnel at miyembro ng 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army. Ngayong umaga ang inaasahang bulto ng mga pasaherong biyabiyahe sa Zamboanga International Airport para sa long holiday. Ayon sa pamunuan ng paliparan, makatutulong ang mga nadagdag na flight upang ma-accommodate ang mga ito. May halo na balita si Dante Amento, live. Buenos dias, Dante. Yes, magandang umaga Jun, magandang umaga Kuya Daniel. Mas sinigpitan pa nga Jun ang seguridad ngayon na ipinapatupad dito sa Zamboanga City International Airport. Magkatuwang dyan ang mga tauhan ng Philippine Army o Armed Forces of the Philippines, PNP at gayon din ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa pagmamantini ng kaayusan at kaligtasan ng ating mga kababayang bibiyahe ngayong araw. Kaugnay ito sa inaasahang pagdagsa ng mga pasaherong magbabakasyon simula ngayong araw upang samantalahin ang long holiday.
Sa Paliparan, June, dadaan ang mga magmumula sa Sambasulta area o itong Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi area at iba pang karatig na probinsya at ito rin ang entry point ng mga manggagaling sa Luzon at Visayas. Inaasahan naman ng pamunuan ng Paliparan na makatutulong sa dagsa ng mga pasahero ang 4 na bagong flights na nadagdag sa Paliparan. Tiniyak ng kaap na ginagawa nila ang lahat para maging maayos ang pagbiyahe ng ating mga kababayan. Ngunit yun ipinagpauna na ng kaap ang posibleng pagka-delay sa mga flights dahil sa masamang panahon at congestion sa Metro Manila. Pakiusap ng pamunuan ng airport sa mga magbibiyahe na agahan ang pagpunta sa Paliparan upang di mahuli sa kanilang scheduled flights. Iwasang magdala ng mga ipinagbabawal na dalhin tulad ng mga matutulis na bagay upang iwas sa abala. Samantala, John, bago po kami magpaalam ay nais lang po namin bumati sa Members Church of God International ng Feliz Acción de Gracias a Dios. At yan muna ang balita mula dito sa Zamboanga. Balik sa June. Maraming salamat, Dante Amento. Inaasahan namang aabot sa 1 milyong mga bakasyonista ang magtutungo sa Baguio City upang doon gugulin ang kanilang holiday vacation. Naritong hataw na balita ni Grace Doctolero. Ilang araw pa lang bago ang holiday season ay fully booked na ang mga hotel sa Baguio City. Marami sa mga bakasyonistang nagtutungo rito dahil sa malamig na panahon at magagandang tanawin. Naglalaro na sa 14 degrees Celsius hanggang 23 degrees Celsius ang temperatura ngayon dito sa City of Pines. Noong nakalipas na Enero, bumaba sa 9.5 degrees Celsius ang temperatura sa lungsod. Naitala ang pinakamalamig na temperatura sa Baguio noong Enero ng 1961 kung saan umabot sa 6.3 degrees Celsius. Inaasahang aabot sa 1 milyong local and foreign tourists na magbabakasyon sa summer capital ng bansa. Kaya naman lalo pang hinigpitan ng pulisya ang ipinatutupad na seguridad sa lungsod. So as of now, I have to utilize the maximum number of my personnel, which is around 620 personnel. But that will be divided into 2 shifts, I mean. So we expect 50% on the day shift and 50% for the night shift. But more on the police presence will be felt during the daytime shift. Magdaragdag ng tauhan ang Baguio City Police Office sa mga matataong lugar. Magtatalaga rin ito ng Motorist Assistance Center sa mga pangunahing kalsada. I believe our policemen are very professional. They know when to use their guns. We are now at the alert level 3, considering that it is a holiday season. There's no need, I believe, that our policemen will now self-dep their firearms because it may only deter them from responding in any incident that may be reported during their tour of duty. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. Iniatas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapasara ng online gambling operations sa buong bansa. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Walang pinakikinabang at pinanggagalingan pa ng katiwalian. Ito ang dahilan kung bakit iniatas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapasara sa lahat ng online gambling operations sa buong bansa. Partikular na rito ang mga hindi rehistrado sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos ang paglagda sa 2017 national budget kahapon. I am ordering the closure of all online gaming. Lahat. Walang silbi to. Dagdag pa ng Pangulo, umabot na sa 300 bilyong piso ang nakulimbat ng mga online gambling operator dahil sa pag-i-issue lamang ng gaming licenses na hindi naman napupunta sa pamahalaan. Partikular na tinutukoy ng Pangulo ang Government-Owned and Controlled Corporation na Cagayan Economic Zone Authority o CEZA na nagbibigay ng lisensya sa mga online gaming franchise bukod sa PAGCOR. Yung mapunta lang dyan sa ma-appoint na PEZA, yung PEZA, he gets about 300 billion selling the umbrella type of license na he can do all the mabutit na lang nalaman ko yan. Samantala, ayon naman kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, inatasan na siya ng Pangulong Duterte na bumuo ng team na mag-iimbestiga sa CEZA at sa operasyon ng online gambling sa bansa.
Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Nais naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na baguhin ang mga proseso upang makapagdeklara ng martial law sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Pati yung mga presidente kung saan siya mag-dive. Kung iba ang Supreme Court, magsabi ang Congress, yes, no ito, yes, itong isa. Saan mo ako ilagay? Kaya kailangan talagang palitan yan. Panahon na upang baguhin ang proseso upang makapagdeklara ng martial law sa bansa. Ito ang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati sa harap ng Community Drug Watch Volunteers sa Pampanga kahapon. Sa ilalim ng 1987 Constitution, kailangan ng approval ng Kongreso at ng Supreme Court upang makapagdeklara ng batas militar ang isang Pangulo. Ito ay upang maiwasan ang nangyari noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos kung saan nagkaroon ng mga kaso ng pang-aabuso sa ilalim ng martial law. The martial law powers is subject to review by the Supreme Court and by Congress. Kung mag-declare ako ng martial law at may invasion ngayon o gera, I cannot proceed on and on. Lalo na kung may gulo, pupunta pa ako sa Congress, pupunta pa ako doon sa Supreme Court. If there is anybody who would file a complaint to look into the factual, kung totoo ba, which you cannot do. Ngunit tiniyak naman ng punong ehekutibo na kung maisa sa katuparan ito ay hindi ito masasamantala. But there is a safety measure there. I'll just tell you later. Ayon pa sa Pangulo, ang pagbabago sa probisyon ng konstitusyon ay reckless reaction umano kay dating Pangulong Marcos na siyang nagdeklara ng martial law noong 1972. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Kinukulang na ang bansa sa mga skilled construction worker kaya nag-iisip na ng paraan ang Department of Labor and Employment para masolusyonan ito. Narito ang hataw na balita ni Grace Cassie. Sa kabila ng kaliwat ka ng pagtatayo ng mga gusali sa bansa, kulang pa rin umano ang bilang ng mga skilled construction worker ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Sa datos ng ahensya, nasa 200,000 ang kasalukuyang demand sa bansa, subalit 24,000 lang ang available na skilled construction workers. Kabilang sa mga kailangan ngayon ay electrician, heavy equipment driver, heavy truck drivers at safety engineers. Para matakpan ang kakulangang ito, magpapadala ng skilled construction workers ang bansang Canada kapalit ng mga Pilipinong nurse na nais magtrabaho doon. That is why iniisip natin na pauwiin ang ating mga OFWs na skilled in the construction industry dahil dito na ang nagkukulang. Subalit nag-aalala ang skilled worker na si Cesar Gachona na baka magkaroon ng kompetisyon kung ang mga taga-ibang bansa ang kukuning skilled workers. Dahil siya mismo ay nahihirapang makahanap ng trabaho at natitenga ng halos 2 buwan pagkatapos ng isang proyekto. Pag pupunta rin ng taga-Canada, mawala na yung mga skill natin na medyo hindi ganong nakapag-aral. Mawala sila ng trabaho, paano naman yung pamilya nila? Ayon naman kay Galvasio, bago madagdagan ng mga construction worker ay bigyan muna sila ng pagkakataong maregular sa kanilang mga trabaho. Para sa pamilya namin, tapos may regular kaming kita para hindi na kami hanap ng trabaho. Subalit ayon kay Yusek Sai, hindi kasama ang mga ito sa mga manggagawang dapat irregular dahil by project ang kanilang trabaho. Gayunman nakatakda nilang i-review ang Department Order No. 19 na nakatuon sa mga construction industries. The construction industry, may mga phases lang ng trabaho. Halimbawa, bago ka magbuhos ng mga poste, ibabaon mo lang muna yung mga kable para sa kuryente. Pagkatapos gawin niyan ng isang contractor for electrical works, aalis na yun tapos na ang trabaho niya. Ayon sa Department of Labor and Employment, pinag-aaralan na nila ngayon na makapaglabas ng isang matibay na panuntunan para mabigyan ng proteksyon ng mga construction workers dito sa bansa. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Virali. Monica. Hi Angel, thank you. Here are the news from different parts of the world. Family
family and friends of the suspected Berlin attacker Anis Amri expressed doubt in his involvement in holiday market attack, killing 12 people. The terror attack was considered the deadliest in Germany since 1980. دي بلادي ود حومتي تربينا مع بعضنا ما عندوش في الارهاب مش ارهاب انيس معنا مواطن كل العباد الكل كيفي انا كيف برشا عباد انسان عادي ما يشرفنيش كيف في صورة ما يعمل، اما انا متاكد اللي خويا ما يعملش حاجه كيفك، خاطر نعرف كيفاش مشى من هنا حاله اجتماعيه، مشى يخدم، مشى يعاون في دارنا، ما مشاش على حاجه كيفك. Police started looking for Amri after finding an identity document under the driver's seat of the truck used in the attack. Authorities, however, stress he is just a suspect and not necessarily the driver of the truck. Protesters and police clashed outside a courthouse in northern Argentina, where social activist Milagros Sala is on trial for offenses including corruption. Supporters of Sala, leader of the Tupac Amaru social welfare group in Jujuy province, tried to push past police and stopped rush hour traffic on Buenos Aires' main 9 de Julio Avenue. Sala's organization is allied with President Mauricio Macri's predecessor and political foe, Cristina Fernandez. She has long been accused by opponents of skimming public housing monies that she had received in cash under the previous Jujuy governor. The social activist has denied the allegations and says she is a victim of political persecution. In other news, the United Nations Office on Drugs and Crime reports that children make up almost a third of all human trafficking victims worldwide. Nina Bascon has the news. The United Nations Office on Drugs and Crime, or UNODC, in its latest global report on trafficking in persons, states that almost a third of all human trafficking victims worldwide is made up of children, adding that women and girls comprise 71% of human trafficking victims. Trafficking persons is happening everywhere. And actually the victims who are trafficked, they could be anybody. They could be women, they could be children, they could be men and girls and boys. The report found that while women and girls tend to be trafficked for marriages and sexual slavery, men and boys are typically exploited for forced labor in the mining sector, as porters, soldiers, and slaves. While 28% of detected trafficking victims worldwide are children in regions such as Sub-Saharan Africa and Central America, and the Caribbean children comprise 62 and 64% of victims respectively. This year's report includes a thematic chapter focusing on the connections between trafficking in persons, migration, and conflict. Traffickers, they target those who are fleeing the wars, refugees, and we, for example, saw an increase in the numbers of Syrian victims during the recent years. She also notes that armed groups are the main creators of trafficking in persons. Data included in the report revealed that trafficking in persons and regular migration flows broadly resemble each other for some destination countries in different parts of the world. Factors that increase vulnerability to human trafficking during the migration process include the presence of transnational organized crime in the country of origin and a person's socio-economic profile. Nina Bascon, UNTV News and Rescue, Melbourne, Australia. And those are the news from around the world at this hour. Back to Angel. Thank you, Monica. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Mga umano'y tiwaling opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council pinagbibitiw ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pwesto. Bagyong Nina pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Malaking bahagi ng Luzon inaasahang magiging maulan ngayong weekend. Copa Sudamericana Winners Trophy iginawad sa Chapecoense Soccer Club ng Brazil. UNTV Los Angeles staff and crew muling sumailalim sa rescue training ng First Aid Safety Training Agency.
mahigit 700 detainees sa Cabanatuan City District Jail na paglingkuran sa libreng medical, dental at legal services ng UNTV at Members Church of God International. At yan po ay ikalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Biyernes, 23 ng Disyembre 2016. Magbabalik po ang Good Morning Kuya. La 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 la. La 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 la. Ayan, puntahan na po natin sina June at Monica para sa ikatlong paghataw ng mga balita sa Good Morning Kuya. Maraming salamat, Bet. Happy BBB kay June. Thank you. Happy BBB. Happy International Thanksgiving. Thank you, Bet at Jokas. At syempre, mga ingat sa pagmamaneho yung ating mga kapatid. Lalo na. Uwian na. Uwian ngayon. Agahan po natin. Yung mga papunta ng Apalit. Yes, agahan Baka natin, agahan matraffic natin. kayo. Agahan ninyo. Check lahat ng dapat i-check. Globe Mga sasakyan. Yes. Tama yan. Para hindi tayo maaksidente. Okay? Ayan. Ano man sabi mo pa? Happy holidays. Happy holidays, Monica. At huwag Monica. masyadong magmadali sa pagkain, baka Yes. ma-choke. Tama yan. Ang galing pala ni Kong Erin ha. Pinapanood ko siya kanina. Oo, magaling umarte. Pwede, oo. Thank you, Bet at Thank Jokas. Yes, June. Thank you also. Magandang umagang muli sa ating mga sambahay. Araw po ng Biyernes, December 23, 2016. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Live po tayo sa ating pong Facebook account at sa untvweb.com via live streaming at sa atin pong UNTV mobile application. Narito na po ang mga humahataw na balita ngayong umaga. Mga umano'y tiwaling opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council pinagbibitiw ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pwesto. Bagyong Nina pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Malaking bahagi ng Luzon inaasahang magiging maulan ngayong weekend. Copa Sudamericana Winners Trophy iginawad sa Chapecoense Soccer Club ng Brazil. UNTV Los Angeles staff and crew muling sumailalim sa rescue training ng First Aid Safety Training Agency. At mahigit 700 detainees sa Cabanatuan City District Jail na paglingkuran sa libreng medical, dental at legal services ng UNTV at Members Church of God International. Sa detalye po ng mga balita, pinagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga umano'y tiwaling opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council dahil sa issue ng investigasyon sa mga sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. May hatol na balita si Leslie Longbowen. Sa pangalawang pagkakataon, nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council o AMLAC. But you know, you guys there are all corrupt. Bantay kayo sa akin. I will bring you down. Titang ko is about to retire. Better prepare there for. I'll give you a whack. You are all corrupt and serving master. You are not supposed to engage in politics. Kayo dyan, stop corruption. If you think that the pay there, central bank, despite of its vault full of money, and you're still hungry, umalis kayo dyan. Giit ng Pangulo, huli nang mag-comply sa hinihinging ulat sa kanila ng National Bureau of Investigation kaugnay ng mga drug lord at personalidad na isinasangkot sa operasyon ng iligal na droga sa bansa, hindi pa ginagawa ng tama ang kanilang mga trabaho. Na hanggang ngayon, there's no report of this AMLA. You know, I'm going to charge all of you there criminally. I'll count 1 to 3, and if you don't resign, I will treat you as a drug addict. You know, you're contributing to the corruption of this country.
You have reported to the NBI and submitted it very late. Yet you do not have the assessment report. Dati na ring hinamon ni Pangulong Duterte ang AMLAC at BSP na maglabas ng ebidensya laban sa kanya dahil sa alegasyon ni Senador Antonio Trillanes noong panahon ng kampanya na nagkamal ang Pangulo ng milyong-milyong piso sa kanyang bank account noong Davao City Mayor pa ito. Una na ring inutusan ng Pangulo ang BSP at AMLAC na makipagtulungan sa Department of Justice. Kaya naman, napuno na ang Pangulo at pinagbanta ang sasampahan ng criminal charges ang mga umano'y tiwaling opisyal. Sabi ng NBI 7-8 over na pero walang analysis yung flow ng ano. They're supposed to do that kasi trabaho nila yan. Sabi ko, bantay kayo kaya pag hindi dadamputin ko kayong lahat. Kasi I could charge you for, bantay kayo if I charge you for something at may naisip na ang Justice Department, I will personally arrest you. All of you. Leslie Lombowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon sa buong maghapon. May pabak, Ray. Happy PBB June, happy PBB Kuya Daniel sa ating mga kasambahay. Thanksgiving. Ray. Yes, June. Ano ba din dyan? Medyo weekend na kasi kaya medyo... Medyo palagin muna natin. Masyado tayo seryoso masyado eh. May bagyo, diba? medyo... Pero may bagyo na nga. Medyo ka pang... pero dapat seryosohin ng bagyo, diba? Hindi tayo magre-relax, diba? Pero by experience yun, by experience, pag may mga ganitong event, nakikita natin na medyo nagkakaroon ng intervention eh. Pero may possibility... Ibig sana mainit para may ulap na, no? Yes. Dati, yung may mga bagyo na ganyan, pagka may mga event tayo, nakikita natin, kung di dumili, humihina yung bagyo. Ganda yan, ha? Pero ano bang lagay talaga ng bagyo? Well, kaninang alas 3 ay pumasok na ito ng Philippine Air Responsibility. Ito nga si Severe Tropical Storm Nina. Ito nga ay namataan sa distansyang 960 km sa may silangan niya ng Giwan sa Eastern Samar. Sa ngayon, June, ay ito ay Severe Tropical Storm. Umabot na sa 95 kph yung kanyang pinaka-maximum sustained wind at yung pagbugso ay abot na sa 120 kph, June. Yung bang 95 kilometers per hour na yan, kaya bang mag-uproot ng mga punong kahoy? Hindi pa naman ito kayang magbubunot ng mga punong kahoy. Maaaring may mga branches ng puno na pwedeng masira diyan pag mga ganyang kalakas na mga severe tropical storm. Maaaring mabot ng signal number 2 yung posibleng babala na doon sa mga lugar na maapektuhan itong yung banta naman yan sa mga pananim. Well, sa mga pananim, ang isang banta niyan, yung posibleng pagkakaroon ng pagbaha dyan, kung titingnan natin yung simulation nitong Pag-asa, itong Windy TV, pag ito ay itong mga highlighted na kulay nito, ibig sabihin yan heavy rain. So kapag dumaan talaga yan dito sa ating bansa, ay posibleng magdulot yan ng heavy rain. So yun ang ina-expect natin. Kung mga palayan, posibleng magkaroon ng mga pagbaha at kung nasa almost harvest stage na siya, maaaring sumapad, ang tawag nun sa amin sa Pampanga, maaaring dumikit sa lupa. Kung yan ay medyo mabigat yung bunga, maaari na itong yun ang posibleng maging pinsala sa mga palay. Pero anong probinsya ang unang tatamaan, Ray? Base dito sa may sinasabi ng Pag-asa, Jun, mas lumiit ngayon yung cone of uncertainty nila. Maaaring ang pinaka-landfall area nito ay yung area ng Bicol. At maaaring by Sunday na yan, December 25, doon natin in-expect na magla-landfall o tatama yung pinaka-sentro ng bagyo. But then, kung titingnan natin yung pinaka-diametro, wag lang dapat tayo mag-focus dun sa pinaka-sentro ng bagyo dahil napakaluwang diametro nito at yung mga lugar na dadaanan na surely yun, maaaring maapektuhan din yung mga lugar na yun. Ganun pala yan, Ray. Metro Manila. May katanong ka ba kay Ray? Gusto ko lang tanongin, Metro Manila, Ray, kumusta ang magiging sitwasyon ngayong weekend? Well, base nga dito rin sa Windy TV, simulation ng Windy TV, makikita natin posibleng maapektuhan talaga ang Metro Manila. Ito ang Metro Manila, so maaaring may possibility talaga ma-direct hit din ang Metro Manila. Kaya itong mga susunod na oras, malaki ang importansya dahil pag nasagap na nung pinaka-Doppler radar natin, itong bagyong Sinina, mas magkakaroon ng detalye kung saan talaga
magiging track nito. Kasi base dun sa JTWC, yung track ng Baguio, no? Ito yung base sa US, yung pinaka-track niya, makikita natin, ito yung tinatawag natin na cone of uncertainty, kung saan dito pwedeng gumalaw yung pinaka-sentro ng Baguio, at yung pinakagitna niya, ito yung maaaring tamaan kasama na ang Metro Manila. Yung area na yan. Pero Ray, yung bang ito ba ay magdadala ng maraming ulan o hangin lang ba ito, Ray? Well, sa forecast nila? Yes, pag severe tropical storm June, kung titignan natin, balikan natin yung simulation, ay maaari itong magdala ng mga malalakas, mga moderate to heavy rains kung titignan natin. Tingnan din natin yung satellite imagery ng Pag-asa. No? Sa ngayon, yung ayan, makita natin napakalaki ng ulap na sakop nitong bagyong Sinina. Clear yan, ha? Yes, ito yon. Ito actual to, June, ha? Ito yung diametro niya. So yung pinaka-intensity ng ulan niyan, yung dalang ulan niyan, ang sabi ng Pag-asa, moderate to heavy rains. Ilang araw na rin na umuulan dito sa may eastern section ng ating bansa. So pag ito ay nadagdag pa at nagkaroon pa ng mga pag-ulan, posibleng magdulot yan ng mga pagbaha at landslide. Pero sa hydrology naman ng Department ng Pag-asa, ano yung kanilang sinasabi dyan? Kasi siyempre, nung nakaraan, nagbawas na ang anggat, no? Tama ba, Ray? Yes, anong epekto nito ngayon doon sa mga dam? Well, sa ngayon, ang dam natin, particularly, ang pinakamalaking pinakababantayan natin, itong Angat Dam, mahigit na sa 213 meters yung kanyang pinaka-level, no? So, ang kanyang capacity dapat ay 212 lamang. So, kaya nagbabawas na sila, ilang araw na silang nagpapakawala ngayon, at pag ito nga ang bagyong Sinina, ay ina-expect natin, maaaring maka-apekto dyan sa may Angat Dam at magbuhos ng mga pag-ulan. So, kailangan lang ma-maintain yun dahil delikado dyan pagka umabot pa yan ng mas malagpas dun sa kanyang talagang capacity lamang. Okay, ibigay mo na magiging lagay ng panahon sa maghapon. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung nga po nga, bagyong Sinina, wala pang direktang epekto sa ating bansa, pero yung northeast monsoon o amihan nakaka-apekto yan sa may northern Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley, makakarans po dyan ng mga pag-ulan. Samantalang yung area naman po ng Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon, may mga chance rin po na magkakaroon ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City ngayong araw, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature ngayon din sa Puerto Princesa. Pero sa Tuigaraw, 28 at sa Baguio po, 15 to 23 degrees Celsius. Makulimlim po ang Eastern Visayas at makakaranas din po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Yung Cebu at buong Central Visayas, and then yung Panay at Negros Island, makakaranas naman po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius ang maximum temperature. Metro Cebu 31 and Tacloban City hanggang 29 degrees Celsius. Cloudy skies din po sa may area ng Caraga at Davao Region at makakaranas din po dyan ng mahina hanggang sa katamtaman pong mga pag-ulan. Mas malaking bahagi ng Mindanao, meron naman pong ini-expect na magkakaroon ng thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City at Metro Davao, maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius ang maximum temperature. Sa Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius. Samantala, ang atin pong sunrise, 6:17 a.m. at naman pong sunset, 5:33 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Ray Pelayo. Sitwasyon naman ng trapiko sa mga oras na ito ang ihatid sa atin ni Joanne Nano live. Good morning, Jo. Kumusta naman ang bakasyon ng traffic? Good morning sa iyo, June. Good morning sa lahat ng ating mga kasambahay at sa mga kababayan nga po natin na babiyahe po ngayong araw ng Biyernes. Mas makakabuti nga, June, kung aagahan nila yung kanilang mga pag-alis dahil inaasahan nga natin ang mabigat na sitwasyon ng trapiko, partikular na nga dito sa kahabaan ng EDSA. Dahil doon sa pagdagsa ng ating mga kababayan na magsisiuwian sa kanilang mga probinsya, gayon din yung ating mga kababayan na magpupuntahan pa rin sa mga mall. Lalo nga't nasa 26 na mga mall ang makikita natin dito pa lamang sa kahabaan ng EDSA. Pero ngayong umaga, medyo maluwag pa ang sitwasyon ng traffic, June. Alamin natin ang lagay ng traffic. Unahin natin itong southbound area sa mga
magmumula po ng Balintawak. Kung kayo po ay biyahe patungo ng Cubao, sa mga oras na ito ay maluwag pa po ang galaw ng mga sasakyan. Liban na lamang po dyan mismo sa may area ng Balintawak dahil na rin po sa pagdagsa ng mga taong namimili dyan po sa may Balintawak Market. Bahagya lamang po na magkakaroon ng pagbagal sa may bahagi po ng Aurora Cubao, gayon din po sa may Pitwa Zone dahil naman po doon sa mga sasakyan at provincial buses na nag-U-turn para makapasok ng Araneta Bus Terminal. Subalit paglagpas nyo dyan sa may area na yan, magiging maluwag na pong muli ang daloy ng mga sasakyan. Mula sa may Santolan, tuloy-tuloy na yan hanggang White Plains, Connecticut at Ortigas. Asahan naman ang heavy traffic pagdating nyo po sa may bahagi ng Shaw Boulevard hanggang Orense. Samantala, ang malaking bahagi naman ng EDSA northbound, magiging maluwag po ang sitwasyon ng trapiko maliban na lamang po sa may area ng Taft Avenue, dito po sa may tramo, Cubao Main Avenue hanggang Anepa Q-Mart. Silipin naman natin ang ilan po sa ating mga live traffic points. Unahin natin itong EDSA Guadalupe. Ang mga sasakyan po na nakikita nyo ngayon sa inyong mga television screen sa mga manggagaling po ng Guadalupe patungo ng Shaw Boulevard, moderate traffic na po ang mararanasan ng ating mga motorista sa mga oras na ito. Habang ang kabilang bahagi naman po, ito yung ating mga kababayan na manggagaling naman po ng Orense patungo po ng Ayala, Makati. Wala pong masyadong magiging problema dahil maluwag at tuloy-tuloy pa po ang daloy ng mga sasakyan. Habang sa may Ortigas Avenue extension naman po tayo, sa mga motorista po na biyahe patungo ng Cainta, Rizal, wala pong masyadong magiging problema dahil light traffic situation po ang mararanasan ng ating mga motorista sa may area po na yan. Subalit para naman po doon sa mga kababayan po natin na maglalakbay po patungo ng Meralco Avenue, asahan na po ang moderate to heavy traffic situation sa mga oras na ito. Samantala sa may EDSA Bagong Baryo naman po tayo, sa ating mga kababayan na patungo po ng monumento, sa mga oras na ito ay maluwag at tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan. Gayun din po, magiging maluwag at tuloy-tuloy po ang kanilang pagbiyahe para naman sa ating mga motorista na manggagaling po ng Balintawak at patungo po ng Muñoz. Samantala dito naman po sa may Recta Avenue, Manila, sa ating mga kababayan na biyahe po patungo ng Divisoria at Legarda, wala pong masyadong magiging problema dahil maluwag at tuloy-tuloy pa po ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. June, kagaya nga ng unang naianunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority, ay ipinapaalala natin sa lahat ng ating mga motorista na suspindido po ang ating number coding scheme ngayong araw, Biyernes, December 23. Bago ko ibalik sa iyo, June, nais ko munang batiin ang buong MCGI ng Happy PBB. At yan muna ating gabay sa kalsada ngayong umaga. June? Maraming salamat, Joanne Nano. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon ngayon ng trapiko sa North Luzon Expressway mula kay Nestor Torres, live. Nestor, kumusta na ang sitwasyon dyan sa NLEX? Yes, good morning Monica, good morning June, good morning Kuya, good morning sa lahat ng ating mga kasambahay. Hanggang sa mga oras na ito, unti-unti nang naramdaman ang pagsikip ng trapiko dito sa North Luzon Expressway, particular sa mga toll plaza. Mula kanina alas 6 ng umaga hanggang ngayon ay usad pagong na ang pila ng mga sasakyan sa Balintawak Toll Plaza. Ito'y dahil marami sa mga motorista ang pabalik na sa kanilang mga probinsya. Sa lahat na 15 lanes ang nakabukas sa Balintawak Toll Plaza, hindi bababa sa 20 ang pila ng mga sasakyan. May 15 collection points ang NLEX sa lugar at nasa mahigit 10 ang ambulant teller. Ayon sa NLEX authorities, mas inaasahan nilang bibigat ang trapiko mamayang alas 5 ng hapon. Babantayan ng NLEX ang mga exit points sa mga toll plaza sa parting Tarlac, Tipo at Subic Toll Plaza. Sa ngayon, wala namang naitala ang NLEX na major accident sa mga oras na ito, maliban na lang sa mga napaplatan ng gulong. Walang pre-towing, subalit kapag nagkaaberya sa daan ay maaari namang tumawag sa NLEX hotline na 02-35000 upang maasistihan ng NLEX. May pre-medical assistance naman ng NLEX sakaling magkaroon ng aksidente sa kalsada. Paalala ng NLEX management, huwag magpatakbo ng matulin. Sumunod sa speed limit na pinatutupad ng NLEX. Sa mga bus at truck, 80 km per hour ang speed limit at sa mga Class A vehicle naman ay 100 km per hour. Huwag kalimutang magsuot ng seatbelt upang makaiwas sa mabigat na problema. Sa ngayon, Monica, dito sa aking likuran, makikita nga natin
na matindi nga ang traffic dito sa Balintawak Toll Plaza. At nagkakaroon din ng pag-aayos naman ang NLEX authorities. Nagpakalat na rin sila ng mga NLEX patrol para mismo nga magbantay at magdisiplina doon sa nasabing lugar. At sa ngayon, Monica, kami ay babatis mula sa News and Rescue ng Bulacan ng Happy PBB sa lahat ng members Church of God International. At yung muna ating latest live mula dito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa'yo, Monica. Happy PBB din dyan sa inyong team mula dito sa UNTV dyan sa Bulacan. Maraming salamat, Nestor Torres, live mula sa NLEX, Balintawak Toll Plaza. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero sa NAIA Terminal 3 na bibiyahe patungo sa kani-kanilang mga probinsya ngayong holiday season. Mula sa NAIA Terminal 3, alamin natin ang update mula kay Maki Libradilla, live. Yes, Maki. Yes, Monica, bukod nga sa ating mga kababayan na pumupunta dito sa Terminal 3 ng NAIA, ay may mga nakita rin tayong mga banyaga sa loob ng paliparan. At nila, gugugulin nila yung kanilang holiday, long holiday dito sa Pilipinas. Ang iba sa kanila pupunta sa mga sikat na tourist destination sa Pilipinas at karaniwan sa mga lugar na nababanggit nila ay ang El Nido at Puerto Princesa sa Palawan, Boracay at Davao City. Sa ngayon naman ay wala pa namang mabigat na problemang naiengkwentro ang otoridad sa loob ng airport bukod sa karaniwan ng problema na mga nawawalang gamit. Tuloy-tuloy din ang kanilang pagmomonitor sa mga nagaganap sa loob ng paliparan. Payo nila sa mga pasahero maigi na ipagbigay alam sa kanila ang alinmang problema o kahina-hinahalang bagay sa paliparan para mabilis itong maaksyonan. Samantala, bahagya pa ding nagkakaroon ng pagsikip ng trapiko sa labas ng departure area kung saan ay ipon ng mga sasakyang naghahatid ng mga pasahero. Pinapayuhan din ng mga kababayan natin na huwag nang magdala ng madaming maghahatid para mabawasan ang bilang ng tao sa airport. Mas maigian niya na 1 hanggang 2 lang ang maghahatid o di kaya mismong pasahero na lang ang pumunta sa paliparan. Para naman sa mga motorista, libre ang toll fee sa NAIA Expressway sa Terminal 3 hanggang sa 3 linggo. Libre din po ang toll fee sa lahat ng Terminal 1 at 2 sa darating na December 24 mula alas 10 ng gabihan hanggang December 25 ng alas 6 ng umaga. Pagpatak naman ng December 31 ay libre uli ang toll fee sa lahat ng toll gate sa Terminal 1, 2 at 3 mula alas 10 ng gabi hanggang January 1 ng 6 a.m. Mas mainam na dumaan sa NAIA Expressway mga motorista para mas mapabilis din ang biyahe papunta sa mga paliparan at nang sa ganun ay mabawasan din ang bigat ng trapiko sa paligid ng airport. Monica, sa ngayon ay ipakita muna natin sa inyo yung sitwasyon dito sa loob ng departure area ng Terminal 3. At sa nakikita nyo nga ngayon ay napapansin natin na lumobo na naman yung bilang ng mga pasahero sa check-in counters dito sa departure area ng NAIA Terminal 3. Tama nga yung sinasabi kanina ni Juno, yung mga dilaw na aparato na yan na nakikita nyo sa inyong screen ay tinatawag na self-check-in counters at yan ay paraan nga para hindi humaba yung pila sa regular na check-in counters ng airline. Dahil sa pamamagitan yan, 5 oras bago ang flight ay pwede ka nang makapag-check-in. Ilalagay mo lang yung booking reference code na nakalagay sa iyong ticket at makakapag-check-in ka na kung kaya't hindi mo na kinakailangan pang pumila ng mahaba. At kung may mga katanungan nga, Monica, ay may mga tauhan naman ng airlines katulad ng Cebu Pacific na nakahandang umalalay sa ating mga pasahero. At mula dito sa NAIA, kasama ng aking mga crew ay bumabati kami ng Happy PBB sa lahat ng member ng MCGI. Monica? Alright, maraming salamat Maki Libradilla, live na nag-uulat mula sa NAIA Terminal 3. Muli namang nagpaalala ang Philippine Ports Authority sa mga pasahero sa pantalan na iwasan ang pagdadala ng mga ipinagbabawal na bagay upang hindi maabala sa biyahe. Mula sa Batangas, may hataw na balita si Vincent Octavio, live. Morning, Vincent. Yes, June, nakahanda na ang pamunuan ng Philippine Ports Authority sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero na uuwi ngayong holiday season.
Ngayong araw, inaasahan na mas maraming bulto ng pasahero ang uuwi sa mga isla ng Mindoro, Romblon at ibang bahagi ng Kabisayaan. Katuwang ng PPA ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Philippine National Police, Red Cross at marami pang iba. Nakapwesto rin ang help desk ng Pantalan na handang umasiste sa mga mangangailangan ng tulong. Muling pinapaalala ng PPA na huwag magdadala ng mga pinagbabawal na bagay gaya ng baril, matutulis na bagay at alak na nakalalasing dahil hindi ito pahintulutang makapasok sa loob ng Pantalan. Pinag-iingat din ng PPA ang bawat biyahero sa mga masamang loob na nasa loob ng Pantalan. At yan muna ang latest live mula dito sa Batangas Sport. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Vincent Octavio. Todo higpit na ang pagbabantay ng mga pulis at security guard sa mga bus terminal sa Cubao dahil sa patuloy na pagdami ng mga taong magbabiyahe patungo sa probinsya. Alamin po natin ang sitwasyon ngayon sa ilang bus terminal sa Cubao, Quezon City mula kay Reynante Ponte live. Good morning, Reynante. Yes, good morning June at sa ating mga kasangbahay. Hanggang ngayon nga ay patuloy pa rin ang pagdami ng mga pasahero dito sa Araneta Bus Terminal na uuwi sa kanilang probinsya para magbakasyon sa long holiday season. Nagsisidatingan na nga sa ngayon ng mga provincial bus dito sa terminal na magbabiyahe ngayong araw. Nagsisiksika naman habang naghihintay ang mga pasahero para sa kanilang masasakyang bus. Ito yung mga pasahero na nakapagpa-reserve o nakapagpabook na ng mas maaga, kaya dito na rin sila nag-abang at nagpalipas ng gabi. Lalo na yung mga pasaherong marami mga dadadalang bagahe. May mga chance passenger din June na naghihintay ng kanilang extra bus na pinadala ng ilang bus company. Ayon sa pamunuan ng Araneta Bus Terminal, simula noong Lunes, nasa 10,000 na ang pasahero ang siksikan sa terminal. Samantala, mas lalo pang maraming mga tauhan ng PNP at security guards ang kanilang ikinalat sa bus terminal na dito na ngayon ay nakakonsentrate sa dagsa ng tao para magbigay seguridad. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad sa mga magbabiyahe o maglalakbay nating mga kababayan na kung pwedeng araw, huwag nang magbitbit lalo na sa mga bus na malalaking bagahe. At kung hindi naman maiiwasan, dapat na bantayang maigi ang kanilang mga kargamento. Maging ang kasama nilang mga paslit na madalas na magkawalaan sa kapal ng tao sa terminal. Mag-ingat din sa mga nakakalat na kawatan na nag-aabag lamang para makasilat ng inyong mga kagamitan. Sinasahang exodus ng mga babiyahe sa mga probinsya, sinuspindi na rin ng Interagency Council for Traffic o IAC ang Unified Vehicular Volume Reduction Program o Number Coding Scheme ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa Metro Manila sa December 25 simula ngayong araw. Ayon sa pahayag ng IAC, suspendido na nga ang number coding scheme sa Metro Manila ngayong araw at 29 upang malayang magamit ng mga motorista ang kanilang sasakyang papauwi sa probinsya. Una na nga ang inihayag ng MMDA na otomatikong suspendido ang number coding sa Metro Manila sa December 26 special non-working holiday, December 30 Rizal Day at Enero 2, 2017 special non-working holiday. At sa ngayon nga June ay manatili na mga payapa ang sitwasyon dito habang naghihintay sila ng kanilang mga bus at wala pa namang naiulat na mga nangyaring mga insidente o mga maliliit na mga petty crimes dito sa terminal. Yan muna ang update mula dito sa Araneta Bus Terminal. Balik sa iyo, June. Salamat, Reynante Ponte. Pinaigting ng Department of Health o DOH Region 8 ang kampanya nito laban sa paggamit ng paputok ngayong holiday break. Tiniyak nito na nakahanda ang lahat ng mga ospital at medical team sa rehiyon sa posibleng pagdagsa ng mga biktima ng paputok at maging ng mga masasangkot sa aksidente. Narito ang hataw na balita ni Jenny Lingaki. An-an nga sa mas makalilipay, hapaputo may disgrasya. Ngan uplan iwas pabuto, fireworks display and patok. Asya inian kampanya yanahan Department of Health sa Eastern Visayas para malikayan ang pagkaaday na taas nga kaso in firecrackers related injury sa pagbalhin hituig. Kasumpay hini, magbubutang in common area ang DOH sa rehiyon para hin fireworks display.
Sumala kan DOH Assistant Regional Director Paula Pasi Jongko, naghihimo na hensyahin usa nga resolusyon para masubad ang zero firecracker incident tan Metro Davao tungod ang igin papatuman nga firecracker ban. It's actually a proposal for an executive order, but we were told na it will still be under study as of the moment to see the effect also on our firecracker business. But considering that this was implemented in Davao, in fact, they have a zero firecracker injury. Maybe by next year, this will be approved. Han nakalabay nga pagbalyuhan tuig, humataas ang kaso han mga nabuthan kundiin kadam-an han mga biktima in mga kabataan. The youth, kay in the study before, usually ang children manggod and almost half of the affected are children. So next ang parents para sa wayon nera an era mga children. It is important to know na firecrackers cause injuries and endanger our health. And children should not use firecrackers. Ginsiguro liwatan DOH nga nakaandam na ang mga ospital ngan health center sa rehiyon nga posible dagsaon ang mga biktiman pabuto ngan aksidente. Jeneline Gakit, UNTV Notisya ngan Bulig, Tacloban, Leyte. Binigyan ng libreng livelihood training ang mga drug surrenderies sa Tanay Rizal. Ito'y bilang bahagi pa rin ng community-based rehabilitation na ipinatutupad ng bayan habang wala pa silang sariling rehabilitation center sa mga bayan sa Rizal. Narito ang hataw na balita ni Jenica Cruz. Sumailalim sa libreng pag-aaral ng livelihood at technical skills ang mahigit 100 drug surrendery sa Tanay Rizal. Ito ay bahagi ng programa na inilunsad ng lokal na pamahalaan na mamamayan ayo sa anomalya at mamamayan ayo sa iligal na droga o MASA-MASID bilang bahagi pa rin ng community-based rehabilitation para sa mga sumuko na gumagamit ng iligal na droga. So ngayon binibigyan natin sila ng free training from our local schools dito ng livelihood, technical skills. Nag-train sila na mag-mekaniko, na maging cook, na maging technician. So yun yung mga ilang programa na panimula naming programa. Ang pamunuang lungsod ng Tanay, meron silang sariling skills development training na inilunsad pala. Nagulat nga ako kanina, kala ko true test eh. Ayon sa datos ng Dangerous Drugs Board, manageable na ang problema sa droga sa buong probinsya ng Rizal. Hindi naman ang Rizal isa sa mga manageable yung drug problem nila. At the same time, hindi lang ng Tanay, nakapunta na rin ako sa Angono, nakikita ko bawat munisipyo halos ng Rizal talagang may ginagawang initiative at the community level. Patuloy na mahinihikayat ng pamahalaan ang lahat ng mga drug dependent na di pa sumusuko na samantalahin ang mga pagkakataon na ibinibigay sa kanila upang makapagbagong buhay. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Rizal. Magpapatupad na rin ng Unified Vehicular Reduction System o Number Coding Scheme ang lokal na pamahalaan ng Cavite bilang solusyon sa sumisikip na daloy ng trapiko sa lalawigan. Narito ang hataw na balita ni Randy Forastero. Gaya ng ipinatutupad ngayon sa Maynila, ipatutupad na rin sa Cavite ang number coding scheme. Layo nito na maibsan ang napakasikip na daloy ng trapiko sa lalawigan, lalo na ngayong holiday season. Magpapasimula ang number coding scheme mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Sa ilalim nito, hindi pinahihintulutang makabiyahe sa lansangan ng mga pribadong kotse, van, truck at motorsiklo na may plakang nagtatapos sa numerong 1 at 2 kapag Lunes, 3 at 4 kapag Martes, 5 at 6 kapag Miyerkules, 7 at 8 kapag Huwebes, at 9 at 0 kapag Biyernes.
Makakabiyahe lang ang mga nasabing sasakyan sa window hours mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Tingnan natin kung ito ay hopefully ito ay maging epektibo para sa lalawigan. Alam naman po natin na madami na pong mga sasakyan ang nandito po sa ating lalawigan at napakarami na rin po tayong mga motorista at mga commuters. Ipatutupad naman ito sa kahabaan ng Aguinaldo Highway mula Bacoor hanggang Dasmariñas silang boundary. Governor's Drive mula Carmona hanggang 13 Martires City, Tansa Boundary. Molino Salawag Paliparan Road mula Zapote Bacoor hanggang sa Paliparan Dasmariñas City. Molino Boulevard at Daang Hari Road mula Aguinaldo Highway hanggang sa Molino Bacoor City. Sino mang mahuling lumalabag sa number coding ay pagbumultahin ng 300 piso. Higit na rin yung ganun para mabawas-bawasan naman yung mga sasakyan kasi sa dami na nasasakyan ngayon. Talagang kailangan na may coding na rin dito. Para sa amin, maganda yun dahil mabawas sa traffic kasi masyadong traffic dito eh. Hindi dapat dito yan sa mga provincial kasi dapat Maynila lang dapat ang dyan. Pinapatupad kasi Manila masyado ng mano ang traffic. Randy Forastero, UNTV News and Rescue, Cavite. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunzar. Yes, Angel. Thank you, Monica. And for news abroad, the holiday market in Berlin, which was attacked on Monday with 12 people dead, has reopened after 2 days. The wood and hot selling food and other goods have resumed normal operations. Big concrete blocks have been set up at the entrances to the market following similar measures at other markets in the country to prevent further attacks. German police are looking for an asylum seeker from Tunisia after finding an identity document under the driver's seat of the truck. Ex-French Prime Minister and presidential candidate Manuel Valls is floor-bombed by a protester in Strasbourg during a campaign walkabout. The man who aimed the floor at Valls was protesting against a French parliamentary procedure known as 49.3 to force unpopular bills through parliament. Valls has said he would like to see the powers in the 49.3 clause limited to budget legislation only. Changing it would need a constitutional reform which requires parliamentary votes and can involve a referendum. In other news, a pair of African penguins visited the One World Observatory in New York for Kids Day. The birds Betty and Vern from the Jenkinson's Aquarium in New Jersey took one of the fastest elevators in the world to make it to the 102nd floor of the One World Trade Center Tower. The penguins seemed to enjoy the 360 degrees view perched over 1,200 feet above the city. The African penguin is native to the southern African waters. It is listed as endangered on the International Union for Conservation of Nature's Red List of Threatened Species. And those are the news abroad. Happy weekend. Back to you, Monica. Thank you, Angel, and happy weekend. Mahigit 700 detainees sa Cabanatuan City District Jail sa lalawigan ng Nueva Ecija ang natulungan sa isinagawang libreng medical, dental at legal services ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Labugadil. 200 inmates lamang ang ideal capacity ng Cabanatuan City District Jail sa Camp Tinio, Nueva Ecija. Ngunit dahil sa pinaigting ng kampanya ng pamahalaan laban sa illegal drugs, ngayon ay mayroon na itong 750 detainees. At dahil siksikan, hindi maiiwasang magkahawahan ng sakit ang mga bilanggo rito. Normal yan pag ganyan na masikip, ang mga skin disease, yung mga pigsa, ganon, tapos ubo, lagnat, TB, may mga TB cases. Pero mayroon silang isolation. Kaya yun ang gusto namin na matanggal yung TB kasi once na nag-ano yung disease na TB, lahat yan madadamay. Pati kami rin ng personnel. Kaya naman ang mapanood ang iba't ibang serbisyo publikong hatid ng UNTV, katuwang ang Members Church of God International sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at maging sa labas ng bansa. Hindi na nagdalawang isip ang warden ng Cabanatuan City District Jail na sumulat kay Mr. Public Service Kuya Daniel Razon upang humiling ng medical mission sa bilangguan. Agad naman itong tinugon ng himpilan at nagpadala ng mga medical team at legal team sa naturang district jail.
Umabot sa 738 inmates ang napaglingkuran sa libreng medical, dental, optical consultation na may kasamang libreng salamin sa mata. Mayroon ding mga nabigyan ng libreng gamot, nakapagpagupit ng buhok at mga natulungan sa kanilang problemang legal. Po ng mga medical mission sa Church of God International, halos lahat po ng mga inmate nabigyan po ng gamot. Okay lang po, maganda po, nakakatulong po kayo sa amin. Malaking tulong po sa amin na nagkakaroon po ng activity na ganito para po sa aming mga nakakulong. At maraming salamat po sa inyong sinagawa. Nagpapasalamat po kami sa 10 na aking kasamaan sa Bureau of Jail Management Penology. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa ang dating Daan Foundation, Kawang Kasangbahay, Serbisyong Kasangbahay na pamumuno po ni Brother Eli Soriano at saka si Brother Daniel Razon. Mirasol Abugadil para sa Serbisyong Kasangbahay. Iginawad sa Chapecoense soccer team ng Brazil ang Copa Sudamericana Winners Trophy. Tinanggap ng bagong Chapecoense president na si Plinio David Denesfilio ang tropeo kasabay ng sinagawang bunutan para sa 2017 Copa Libertadores. Dahil dito, ang naturang club ang lalahok sa 2017 Copa Libertadores Tournament at lalaban sa 2016 Copa Libertadores Champion para sa 2017 Recopa Sudamericana title. Isinagawa o iginawad sa Chapecoense Club ang titulo matapos hilingin ng Atletico Nacional ng grupo ang ineklarang 2016 Copa Sudamericana Champions. Ang Atletico Nacional ang makakalabansa ng kupunan ng Brazil team ng mangyaring plane crash sa Medellin, Colombia. 71 ang nasawi sa trahedya, kabilang na ang mga manlalaro, coaches at support staff ng Chapecoense. Pinangunahan ng isa sa mga Chapecoense plane crash survivor ang pagsisimula ng isang charity match sa Porto Alegre, Brazil. Sa unang pagkakataon matapos ang trahedya, nakabalik sa soccer pitch si Alan Russell para sa kanyang ceremonial opening kick. Inimbitahan ni Argentine soccer player Andres Nicolas de Alessandro ang Chapecoense player na maging bahagi ng charity match na isinagawa para sa mga batang nangangailangan. Isa ang 27 anyos na manlalaro sa 6 na nakaligtas sa bumagsak na eroplano sa Colombia noong Nobyembre kung saan 71 ang nasawi. Umaasa si Russell na makababalik muli sa paglaro ng soccer pagkatapos ng 6 na buwan. Bilang bahagi pa rin na mas pinalawak na serbisyo publiko na UNTV, sumailalim sa first aid training ang mga staff at crew na UNTV Los Angeles, California, USA. Narito ang hataw na balita ni Aloy Kalingasan. Sumabak ang UNTV staff and crew ng Los Angeles at ilang volunteers ng Members Church of God International Los Angeles Chapter sa 2-day water rescue and survival training kamakailan. Ito ay bahagi pa rin ng advokasya ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon na tulong muna bago balita upang lalo pang mapalawak ang kakayahan ng news team ng UNTV, hindi lamang sa pagbabalita kundi sa pagtulong sa kapwa. Kaya po ako sumali din dito sa training dahil bilang part ng news team para makaganap po ako dun sa mapalawak pa yung ating serbisyo publiko. Iba't ibang water survival and rescue techniques ang itinuro ng FAST, gaya ng proper water entry, flotation device improvisation gamit ang suot na damit, paggamit ng snorkels para sa search and rescue, tamang paghagis ng life preserver, at iba pang mga life-saving techniques. You did snorkeling, how to find people that are underwater. Maybe if when you're searching and you want to rescue people, you learned how to do it in a team, as a team, and you know how to do it individually as well. Yung suot mo yung natural na damit, kung paano ka makakasurvive na nakasapatos ka, tatanggalin mo yung sapatos mo, lalagay mo sa leeg mo, tapos isa-isa yung tatanggalin yung suot mong pantalon, gagawin mong salbabida para pakatulong para wag kang malunod o makasakit ka ng tao. Ayon sa World Health Organization, ang pagkalunod ay ikatlo sa pangunahing dahilan ng unintentional injury death sa buong mundo. Isa kada 5 namamatay sa pagkalunod ay mga bata na nag-eedad ng 14 pababa. I'd advise them to, continue with their swim lessons, continue with their water safety. The American Red Cross sponsors a great water safety program. They can go on the internet
and look up things. The best that I could always say is learn to swim, so if they ever fall in or found themselves in water or a situation where they can't handle, they can get out. And that'll give them a chance of survival. Ikinatuwa ni Maria Vidal ang determinasyon ng grupo na matutunan ng paraan upang makasurvive at makapagligtas ng kapwa-tao sa pagkalunod. I think you guys are ready, and I think you guys could do whatever you guys set your mind to. With good disposition and the attitude that you guys have, you guys could do many other things as well. Noong buwan ng Hunyo ay nauna nang sumailalim ang grupo sa first aid and CPR training. At matapos naman ang training sa water rescue and survival, patuloy pang sasailalim sa iba't ibang kakayahan sa pagsagip ng buhay ang UNTV News Team, gaya ng tagubilin ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. Aloy Kalingasan, UNTV News and Rescue, Los Angeles. Kaya sila sa atin. Oo, Wala pa tayong ganun. nasa ano na sila, water na sila. Oo. Wow. Kayo medyo sumubok na kayo Ay, nakaraan, yung may lubid na ano. Oo, kami ni Angel nahuli kasi hindi kami marunong lumangoy. Pero eventually, sana. Si ano nga si ano natin si RG, 'di ba si RG? RG, 'di ba? Di marunong lumangoy yun. Magaling na ngayon. Mag-scuba diving. Ah, wow. Oo, di ba? Marunong na ba si RG ngayon? Magaling na. Nakita mo doon, kasama siya doon sa video. Talagang kailangan mo lang din kasing sanayin yung sarili mo para mawala yung phobia Si mo. Wayna. Si Wayna, ang galing na. Galing, muntik na malunod. Joke lang, Wayna. Idol natin yan si Wayna. Ang galing ni Wayna. Oo. So next time dapat. Galing lumangoy. Si Wayna. Galing lumangoy. Ba't ganun yung langoy? Kasi nasa kidi po. Nasa kidi Pula. Doon pala sa abot ang pa. Ay, Pero good I wanna morning. take this advantage na ano na rin. Ako personally, I wanna greet everyone. Tapos na members ng Church of God International. Happy PBB po. Thanksgiving, International Thanksgiving sa inyo. 3 days yan. At syempre patuloy pa rin silang tumutok sa ating estasyon para sa update sa Bagyong Nina and sa lansangan natin. At yung Thanksgiving natin mamaya ay buong mundo po yan. Yung mga taga, yan North and South America, binabati namin kayo. May mga taga-Asia, dami yan. Papua New Guinea, dami. Australia, New Zealand. International talaga. Bahala na kayo. Yun pala yun. Hindi sabihin bahala na kayo na lagi magpapasaya sa amin, di ba? Pag hindi kayo mapasok yung news nyo, di ba? Ano yung ibig namin sabihin niya? Magaganyan, di ba? Huwag ka naman makalimot kung sakali, ha? Hindi. Siyempre natin yan, makasama natin yan, di ba? Mga taga, ano ba ba? Siyempre hindi natin nababati. Japan, di ba? Ang dami niyan. Hanggang Russia nga eh. Hanggang Russia? Russia with love, oo. Nung nakaraan, pumunta rito yung mga taga-Russia, di ba? Kasama na nga yung Australia, New Zealand eh. Singapore, di ba? Tsaka yung simoy ng hangin sa pabayan, ha? Marami pang bansa yan eh. Hong Kong, ha? Tama naman yan, ha? Malapit-lapit. Middle East, yun, ha? Kahit na mainit doon, ibang simoy ng hangin ng Middle East. Akala niyo ba yun? Happy baby po sa lahat. Happy Thanksgiving. Sana ay alam natin kung gaano kahalaga ito sa atin lahat. Siyempre, ano, Monica? At para pa po sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po kayo sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang hataw na balitang araw po ng Biyernes, December 23, 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriang. At ako naman po si Monica Ferralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon. La 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 la.